nababasa po yan, si Melody, lagi po silang nagla-like. Hindi ko po alam na nung araw na yon, nag-post po ako na akmang-akma sa problema ng isang nasa Saudi Arabia na mayroong isang napakabigat na problema. Alam niyo po, nang mabasa po yung message, nag-personal message po siya sa akin na hindi na daw po siya nakakatulog siya daw po naging palaboy na, nawalan daw po siya ng trabaho at siya daw po ay kinukup-kup na lamang ng mga kapwa Pilipino. Ang tanong po niya sa akin, hanggang kailan daw po kaya siya pagtityagaan ng mga kababayan niya sa Saudi Arabia na siya'y pakainin. Siya daw po ay nawawalan na ng pag-asa. Parang gusto na nga po yatang mag-suicide nung oras na yun Pero salamat po sa Ama. Nagpasalamat po siya. Sa pamamagitan po ng message na pinost ko, nagliwanag daw po yung isip niya. At nakabawi daw po siya doon sa nilalaman ng puso't kaisipan niya. Alam niyo po, sabi niya sa akin, pag po ako'y umuwi ng Pilipinas. So nagkaroon na po kami ng konting kwentuhan kung sino ako, na ako lingkod, alagad ng banal na espiritu, na hinirang ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Alam niyo po, sabi po niya sa akin, pag umuwi po ako ng Pilipinas, hahanapin ko po kayo sa dambana na sinasabi ninyo. Nagtagpo po kami dito. Hindi ko po sukat akalain. Lalaki po siya. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan. Subalit, alam niyo po, ang naging ganti po sa akin ng Panginoon, puspos po ako ng kagalakan sapagkat isa na namang nilalang ang nabigyan ng kalakasan, hindi sa pamamagitan ko, kundi sa pamamagitan ng banal na espiritu sa salitang ibinahagi niya sa akin. Kaya mga kapatid, marami na ako naibahagi sa inyo. Basta po, isa lang po ang hinihiling sa atin ng Panginoon. Tagasunod ka ba? Claim it. Alagad ka ba? Claim it. Choir ka ba? Claim it. IT ka ba? Claim it. Pero wag tayong masiyahan na i-claim lang natin. Own natin. We should have a sense of owning na talaga tayo ay isang alagad, isang tagasunod, isang CAPS, isang choir, isang IT. Yan po ang inaasahan sa atin ng Panginoon. Huwag tayong makontento sa ating katatayuan, kundi tanggapin natin ng buong buo ang ating Panginoon sa ating buhay at dapat nating patunayan. Magandang umaga at maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Mami. Kung pinakinggan lamang po natin ang binahagi ng Mami Beth, doon lamang po mapagninilayan natin kung gano'ng kadakila ang ating Panginoon. Ang susunod ko pong tatawagin ay magpapahayag kung gaano nga po ba talaga kadakila ang Panginoon na sa bawat pagtayo niya, mapagninilayan at mahuhugutan po natin ng inspirasyon. Tinatawagan ko po si Mami Marisa. Salamat sa iyo, Ma. Purihin, dakilain. Naaliw po ako sa pagbabahagi nating kapatid na Beth. At syempre po, katabi ko pa po ang mahal na Apo. Gusto ko lang pong i-emphasize yung sabi niya na claim it, tapos kailangang i-own mo. Ang kinin mo na sa'yo, yung claim mo na yon. Alam niyo po, naglaro ngayon sa isip ko, sabi nga ng ating Panginoon, anak, susugan mo ang sinambit ng kapatid mo. Pinakita po niya sa akin na maaaring hindi maunawaan ng lahat sapagkat ang ilan ay tagasunod, ang ilan ay pasyente, ang ilan ay maaaring ang alagad. Yung lahat hindi rin makaunawa. Hindi ko po kayo hinahatulan, ha? Subalit ito po yung sample. Walang pinagkaiba po yan sa panalo ng loto. Amen po ba yon? Kapag nanalo ang isang tao ng loto, na mula siya sa isang mahirap, pinakamahirap, kapag na-overwhelmed siya, yung na-claim po niya, nagagamit po doon sa hindi marapat. Amen po ba yon? Naakala niya hindi na mauubos. Kaya ang gagawin, yung karangyaan, gaganito, bibili ng ganito, bibili ng ganito, bibili ng ganito, bibili ng ganito. Pati yung mga kapatid niya na inasahan na lang yung na-claim niya, ganun din ang gagawin. At bandang huli, ilang buwan lang, ubos na. Amen po ba yun? Amen po ba yun? Nakuha niyo po ba? Subalit meron naman po na tumama sa ganun na sininop niya. At doon sa pagsinop niya, ginamit niya ngayon sa mabuti. Anong nais ko po ituran sa inyo? Ganyan din po sa bahagi ng banal na espiritu. Buhay po bang Diyos? Kaya may nagaganap na tabi-tabi po, hindi ko po kayo pinatatamaan. Subalit ito po ay isang karanasan.
may mga kaukulan na maaaring matupad at maganap na sabi ko nga po sa inyo, kapag hindi pa ganun kalalim ang pangunawa mo sa bahagi sa iyo ng Diyos, sadyang mau-overwhelm ka. Kaya naroon po yung sa dakong ito, ang mahal na apo ang ginamit para sa aming lahat upang doon ay mabahaginan at masumpungan ang tunay na kabanalan, binuksan ng aming diwa, nilinisan ng aming puso, at pagdakay na hirang sa pamamagitan ng mahal na apo. Ngayon po, doon sa mga kaganapan na yon, lahat kami na overwhelmed sapagkat ang naramdaman namin sa banal na Espiritu, hindi namin naramdaman sa unang buhay. Amen po ba yon? Subalit, hindi po lahat kami ay sa pagka-overwhelmed po namin, nag-retain po kami dito. May mga ilan ay patawad po. May mga ilan na maaaring gamitin yung pagka-overwhelmed na sila ay pwede nang gamitin. Na dahil na-claim na po nila na-claim na at maaari din po silang gamitin nila kahit saan. Subalit ang walang kabatiran, yung pag-claim mo na yon, hindi mo alam kung yun ay palalaguin na nagbigay sa'yo o hindi niya palalaguin yung kinakamtan mo. Boy po ba, Diyos? Nakuha niyo po ba? Kaya risky. Amen po ba yon? Delikado. Kaya kapag kailangan mo mag-claim at inon mo, kailangan kung sino nagbigay sa'yo, pag-aralan mo munang mabuti kung yung binigay sa'yo ay tuwirang dapat mong gamitin pagdaka na ito yung gagawin mo. Sapagkat kung ikaw ay gagawin mo kaagad na walang pinagkaiba sa bahagi sa'yo, hindi mo alam, ang babaw pa pala ng alam mo. Boy po ba, Diyos? Amen po ba yun? Tama po ba yun? Kaya, kapag dumating na ang punto, ito po, patawad po, sapagkat ito po ang pinasasambit ng ating Panginoon. Walang pinagkaiba ng ating Panginoon. Anong tinuro nung nakaraang homily? May babala siya sa mga alagad. Wag niyo ekang papasukin yung lugar ng mga ganito, sapagkat alam ng Panginoon na kulang pa ang kaalaman mo. Amen po ba yon? Sa dakong ito, ganun din po kami. Kaming mga alagad, hindi kami maaaring humiwalay sa puno namin. Na sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, ang kanyang karunungan ay mula sa Diyos, ang karunungan namin ay mula sa Diyos, subalit may guro ginamit sa amin, kaya alam po namin yung limitasyon na ibinaba sa amin ng Diyos. Boy ba ba, Diyos? Amen po ba yun? Kaya doon po ngayon yan, makikita nyo. At ito na po ang magiging pruweba. Kapag nakadikit ka sa tuwina, doon sa pinagmulan ng cliname mo, at inon mo sa sarili mo, at yung lumayo, na nagbasa ka halimbawa ng mga kapahayagan, doon mo naman masusuri kung gaano na ang rate na naabot nung nag-claim, na ito nag-invest siya ng ganito, nag-solo siya ng ganito, doon sa nakadikit pa, doon sa nagbigay sa kanya, na nakaangko pa sa kanya. Doon mo ngayon makikita ang pagkakaiba. Boy ba, Diyos? Tama po ba yun? Totoo po yun. Sulong magnilay po kayo. Kaya isa po yan sa hindi namin maaring gampanin. Patawad po. Ako bilang alagad, sabi ko nga po sa inyo, hindi kami nagmamalaki. Subalit ang pasubali nga ng ama-anak. May mga kaukulan na maaaring gamitin ang kanyang pangalan na ang masisilayan ng tao kung ano ang kanyang taglay bilang katauhan na maaari niyang paniwalaan sapagkat karangyaan ang kanyang taglay. Subalit, ang isang mahirap at payak na nilalang na katotohanan ng taglay, minsan hindi nabibigyan ng pansin ng nilalang na paniwalaan sapagkat wala siyang nasisilayan na karangyaan. Boy mo bang Diyos? Subalit ang taglay niya ay katotohanan. Totoo po yun. Maniwala po kayo sapagkat ang tinura ng amay malinaw. Sabi po niya, anak, alam niyo po, patawad po talaga, kailangan ko pong sambitin. Yun po ang isang napaka-katakot-takot na hindi dapat namin gawin bilang mga alagad. Sa katotohanan lang, mga alagad, kailangan ko po maging makatotohanan. Kailangan ko po maging makatotohanan. Sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, kayo po, nakamamasid kayo. Kapag ang banal na Espiritu sa kanyang katauhan ay nagtura na, lalo na sa partes ng katawan ng tao, mula ulo hanggang talampakan, na walang ginagamit na makinarya o ano paman, hindi na tao ang naghahayag sa ating lahat. Boy mo bang Diyos? Kaya, kahit gayahin yung kaukulang salita na nakokopya sa Biblia at itatala sa kung saan, ang malalim ang pinagmula ng Espiritu na mula sa
tunay na pinagmulan, ang babaw-babaw ng kanyang alam. Boy Diyos! Amen po ba yun? Maging kayo, maaari kayong matuto. Bakit ito tinuturo ng ating Panginoon? Sapagkat ayaw niyang malinlang tayong lahat. Amen? Huwag po tayong pasilaw. Doon kailangan po yung paniwalaan kasi may ganyan siya, may ganito siya, may ganito siya. Hindi po. Ayaw po ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, binigyan ko kayo ng isip, binigyan ko kayo ng puso para dumaman ang totoo, at ibinigay ko sa inyo ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu para masuri inyo ang totoo. Kaya hindi marapat masilaw ang tao doon sa nasisilayan niya na ito yung taglay ko, kailangan paniwalaan mo ang salita ko. Buhay mo ba, Diyos? Kundi, ang katotohanan, sa totoo lang po, mga kapatid, bawat isa po sa amin, maging ang mahal na Apo Kunching, sa tuwing ay sinasambit sa inyo, paniwalaan niyo ang mga alagad. Bakit nasasambit po yun ng ating Panginoon sa kanyang katauhan? Sapagkat batid ng ating Panginoon sa dakong ito, ang mga nagpapakatotoong alagad ay totoo. Buhay mo ba, Diyos? Amen po ba yun? Kaya yun po yung sinasambit na claim, wag mo lang i-claim. Baka ma-overwhelm ka. Kaya ang alam po ng mga nag-claim na sila'y ganito, na sila'y ganito, na sila'y ganito, pwede na nilang gamitin sa kung saan para sila'y maging tanyag. Subalit sa katotohanan, alam nyo po, sa totoo lang po, kahit oras-oras naririto po ako sa dambana, hindi ko mapapantayan kung ano yung ginagampanan ni Apo Kunching. At walang sino mang makapapantay sa ginagampanan ni Apo Kunching sapagkat isa lang po siya na binigyan ng karapatan ng ating Panginoon. Alam nyo po, matakot nawa sapagkat sabi nga ng ating Panginoon, ayaw niyang masayang kung ano yung claim mo. Kaya ikaw mismo na nag-claim, inoon mo sa sarili mo, ingatan mo, pahalagahan mo, huwag mong ibaliwala kung sino nagbigay sa'yo para may maklaim ka, upang sa gayon, saan man dako ikaw humakbang, mayroon kang babalikan na sa'yo magmamahal. Buhay mo ba, Diyos? Nawa po, maunawaan niyo po ito. Maging kayo mga tagasunod, mga pasyente, miss na po namin kayo. Alam niyo po, naging ano po namin yung expression, ay nako, alala po namin kayo, kami ni Mami Beth, kapag nararamdaman po namin yung nag-uumapaw na bahagi ng ating Panginoon, ay nako, buhay mo ba, Diyos? Kaya nawa po mga kapatid, i-own na po natin. Huwag po nating pahintulutan na hambing sa isang apartment na kayo nagre-renta lang. Pahintulutan niyo po na yung ibinigay sa inyo ay inyo na. Kaya sisinupin nyo, papangalagaan nyo, hindi nyo pahihintulutang ibara-barabay ng tao. Sapagkat kung ikaw ay nagre-renta lang, nag-claim ka lang, nagrenta ka lang, alam nyo po, kahit anong masira dyan, wala kang pakialam. So balik kapag inangkin mong sayo, hindi mo pahihintulutan na may masira sa tinanggap mo. Buhay mo ba, Diyos? Kaya nawa po mga kapatid, higit nyo pong naunawaan, sapagkat sa dakong ito, kung inyo pong babaybayin, napakatikas na po ng ating Panginoon sa pagpapahayag sa bawat araw. At sadya pong nakakaaliw sapagkat katotohanan kanyang sinasambit na sa tuwi na nga, sabi nga ni kapatid na Pearl, di baling masaktan ka sa katotohanan, huwag ka lang lingapin sa kasinungalingan. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami, sa napakagandang ibinahagi nyo. Maraming salamat po sa lahat ng nagsipagbahagi. Inaanya